We bless your name, Lord. We bless your name forever and ever. We worship you, God. We bless your name forever. Thank you, Jesus. Come on, open your mouth. Worship the King of Kings and the Lord of Lords. Oh, harababa shakarabakande. We worship your majesty. We worship you, God. We praise your name, God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. You deserve all the praises. You deserve all the glory. You deserve all the honor and thanksgiving. Thank you so much, God, for this wonderful day. Thank you, God, for the strength that you've given us. Thank you, Lord, for the joy. Thank you, God, for the freedom that we could worship the King of Kings and the Lord of Lords. Thank you, God, for everyone here. I know and I believe, God, dinala mo kami dito to give our worship and praise to you, O Majesty. Sa aming lubos na paglapit, O Diyos, humingi po kami ng tawad. Ano mang kasalanan nakikita nyo sa puso't isipan namin, linisin niyo po kami ng inyong buhay at banal na dugo. Idamit niyo po sa amin, O God, ang damit ng inyong pong katwiran. And today, God, hayaan po ninyo na kayo ang maghari sa aming kalagitnaan. At bawat mga anak mo na narito, huwag mo hayaan na uuwi na hindi dala ang tagumpay. Even all our worships, our brethren, O God, who are online right now, around the globe, bless their listening ears as they watch, Father Heart God, the FB Live. Hayaan niyo, Diyos, na habang sumasambang yung mga anak at nakikinig na rin yung salita, Panginoon, matugunan ang lahat ng kadikadila po mga pangangailangan, spiritual, even mag-grow ang kanilang faith. Salamat po. Protect all our brethren who are still on their way here. Bring them here safe and sound, and bless all our worship services around the globe. We give you all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name. Everybody shout and say amen. And amen. Praise the Lord. You may be seated, please. In the book of Luke chapter 4, verse 18 up to 19, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, is the Anointed One, the miracle-working God. Amen. Praise the Lord. And let's all declare JA1 culture. Okay, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. J1 culture. Good morning. Praise the Lord. Thank you so much sa iyo po mga prayers. At muli nakabalikan niyo pong lingkod at ni Revlin from different parts of the world. And last Sunday, nandito po supposed to be ako, pero nag-anniversary ang ating pong J1 Rosario. Kaya ako po ay nag-speak po doon. And by the way, I just want to remind you ahead that this coming Sunday will be our anniversary celebration. 26 years na po ang JA1. By the grace of God, we have now 342 churches around the globe. Everybody say, still growing. Praise God. And get ready. Marami sa inyo po dito gagamitin kayo ng Diyos. Pupunta kayo sa iba't ibang bansa.
Marami sa inyo dito ay maglilingkod sa ating Panginoon. Sino naniniwala doon? Hallelujah. And of course, I just want to take this opportunity to thank nitong aking mga kababayan, mga classmates ko, batch 79. Dinayo nila ako dito. And we celebrate our Christmas celebration kagabi at nag-reunion po kami. Pwede bang tumayo po yung mga classmates ko? Yan po yung mga classmates ko, nagagandahan, lalaki at nagagandang babae. Praise God. Thank you for your coming, guys. And of course, nandito rin po yung mga barangay officials ng aming pong barangay kung saan ako isinilang, headed by Honorable Renato Ocampo at mga councilors niya. Yes. Thank you for your coming here. Praise the Lord. God bless you. Magkakapunta po kayo. Palapakan natin ng Lord sa buhay po nila. Thank you. Sila po ang nakakakilala sa inyo pong lingkod mula nung ako ay naging, nagbinata. Hanggang ako po ay nag-graduate ng high school, kasama ko po ang mga classmate ko pong yan. At some of them, after 46 years, saka ko uli sila nakita at hindi na kami magkakakilala. Dahil po sa nabago ang mga muka ng lahat. Yung mga magaganda noon, mas gumanda ngayon. Yeah, praise God. So, we could not deny the fact na ang buhay ng isang tao, whether you like it or not, ang buhay ng tao ay magkakaroon ng tinatawag na pagbabago. Pangit naman sabihin tumanda, di ba? Pero ang totoo niyan, dadadagdagan lang po ang edad. I'm now 62 years old, so ganun din po sila mga 62. Pero nakikita ko po na they're still strong and healthy. And praise God, the good news is this, na i-share ko ang salita ng Diyos sa kanila kahapon ng hapon. Tinanggap nila si Jesus, na born again po silang lahat. Praise God. They are super blessed. Yun po yung desire ng puso ko, ng aking po mga classmates ay makakilala din sa ating pong Panginoon, ma-born again, kamta ng buhay na walang hanggan, ma-blessed na katulad ng inyo pong Apostle Bishop Art. Kaya I really thank God because the Lord gave us that wonderful opportunity yesterday to meet together and I shared the Word of God to them. Kaya God loves my classmates. Mahal ng Diyos sa mga classmates ko. All right. Okay, and this time, since it's December, kapanganakan ng ating pong Panginoong Jesucristo, birthday po niya, and we are going to discuss all about worship. Everybody say worship. Yan po ang ating pong topic. Ang pamagat po ng ating pong topic ay worship that please God. Yan. Ang pagsamba na nagbibigay ng kaluguran sa ating pong Panginoon. Yung ginawa natin pong pagkanta buti dito kanina, ito po ay pagsamba sa Diyos na may katotohanan. Why? Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. And the main purpose why He created us, it's because to worship Him. Hindi kamukha ng Diyos ang mga anghel. Ang kamukha ng Diyos, wala iba kundi ikaw at ako. Kaya ang sabi ng Genesis chapter 1, verse 26 to 27, let us create man in our own image. Kaya again, sa salitang Hapon, kamukha mo ang Diyos. Sa personal naman, kamukha ko ang Diyos. Okay. Now, since nakamukha mo ang Diyos, ikaw ang worthy to give worship to His name. Now, let us read this verse in the book of John, chapter 4, verse 23 up to 24. Ang sabi niya, yet a time is coming and has now come when the true worshiper will worship the Father in His Spirit and in truth. For they are the kind of worship the Father seeks.
God is a spirit and we must worship Him in spirit and in truth. Sa Tagalog, dumating ng panahon at ngayon na nga, nang lahat ng sasamba sa Ama ay sasambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Everybody say, Spirit and truth. Yon. Bakit tinawag po itong worship? Ang pagsamba, hindi isa lamang pong pagkanta, hindi rin lang po ito isang pag-attend lang sa worship service na tulad ng ganito, kundi ito'y patungkol sa puso. Kumusta ang puso mo? Ikaw ba'y tunay nagpapasalamat sa ating Diyos? Ikaw ba ay totoo na mayroon kang gratitude? Anong action mo? Ano ang honor mong ginagawa sa Kanya? Paano mo siya gino-glorify? Kaya yan po ang ibig sabihin ng worship. To honor God, to glorify God, to thank Him in the way we talk, the way we act, the way we think. Ang Diyos ay naghahanap ng pagsamba ng Kanyang mga anak sa pamamagitan ng Espiritu at sa katotohanan. Yung tunay na pagsamba, yung genuine, naka-align sa Kanyang salita. Kaya atin pong pag-aralan mabuti, ano bang tunay na pagsamba? Sino po dito pumunta para sumamba sa Diyos? Okay, now, pag pinag-uusapan po natin ang pagsamba, una, worship in spirit and in truth. That's the number one. Sambahin mo ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Bakit katotohanan? Mayroon bang mali, Bishop Art? Marami pong mali. Pag sinabi po natin spirit and in truth, we don't see God. Ang worship that pleases God is grounded, nakabase sa katotohanan at ayon sa gabay ng banal na Espiritu Santo. Kaya tinatawag po natin na truth, katotohanan, worship must align with the truth of God's Word. Paano mo malalaman na totoo ang iyong pagsamba? Kailangan mong makita yun sa Bible. At kung ano ang itinuro ng Biblia patungkol sa pagsamba sa Diyos, yun lang ang iyong gagawin. People don't know how to worship God because they don't read the Bible. Anong ibig sabihin po ng Bible? Book of instruction before leaving earth. Ulit. Yes, ang Bible ay instruction ng Diyos na ibinigay sa atin bago tayo umalis sa mundo. In other words, alam mo ang direction ng ating Diyos. Alam mo na nakabase ang iyong buhay sa salita ng Diyos. Kaya tinawag po itong truth, totoo. Kaya kapag hindi na po nakabase ang iyong ginagawang pagsamba sa Diyos, ayon sa salita ng Diyos, I'll tell you, false na pagsamba. Kaya nga, truth. Now, ano ba yung truth? God is Spirit. Hindi mo siya nakikita. Why? He created the universe. Sobrang laki ng ating Panginoon. Hindi po ganito kaliit. Hindi rin po ganito ang size. Hindi rin po life size ang Diyos. Kundi ito espiritu, hindi mo siya nakikita. Pero, nararamdaman mo siya. Pero, pag tinanggap mo, binabago niya yung buhay mo. Why? Every time you worship the Lord, ang Diyos ay natutuwa, gumagawa siya ng milagro sa buhay mo. Kaya ang Diyos, ang Bible, ang Ten Commandments, ay nakapaloob po doon na sasambahin mo siya sa espiritu at katotohanan.
Hindi pwede yung sabi ni lolo, sabi ni lola, sabi ng nanay, sabi ng tatay, ito ang dapat kong gawin na pagsamba. Again, anuman ang sinabi ng tao na hindi po nakabasis sa salita ng Diyos, anumang pagsamba na yon ay hindi po totoo. One time, nandoon po ako sa Thailand. Sabi po ng aming tour guide, sabi niya, I can see you guys very happy. Ang sabi ko naman sa kanya kasi she is sitting beside me. Ang sabi ko sa kanya, it's because we worship God and our God is alive. Din tinanong ko po siya, Ivy yung pangalan niya, why you keep going to the temple? What are you doing there? Anong ginagawa mo doon sa temple? Ang sabi niya, to pray. Wow. Oh, you're religious, sabi ko sa kanya. So, let me ask you this, another question. Is Buddha God? Sabi niya, no. Hindi ro Diyos si Buddha. Kasi ang mga Buddhism, hindi naniniwalang may Diyos. So sabi ko sa kanya, so why you keep going to the temple and pray? To whom you are praying? Kanino ka nagpipray? Alam nyo, sabi niya, you opened my mind. Binuksan mong isip ko. Sabi niya, oo nga, kung hindi ako naniniwala sa Diyos, bakit ako nagpipray? Then sabi ko sa kanya, prayer, it only pertains to God. Sa Diyos mo lang ito i-offer. Why you are praying, sa hindi Diyos. At sinabi mo, hindi Diyos si Buddha. Kaya sabi ko sa kanya, I just want to let you know that there is God that you need to call and pray. And you know who He is? Sabi niya, no, Jesus Christ. Sabi ko sa kanya, lahat si Buddha na hindi mo naman tinatawag na Diyos ay nagpipray ka sa Kanya, paano siya tutugon sa iyo? Ang sabi niya sa akin, you are right. So, how can I know Jesus? Sinyer ko sa kanyang salita ng Diyos. Alam niyo, tinanggap niya ang Panginoon Yesus sa puso niya at sinabi niya, now I know that I need God, the Creator of heavens and the earth. Kaya napansin niyo po dito, tayo po'y sumasamba, wala po tayong ibang tinatawag na Diyos dito, kundi ang ating Amang sumasalangit sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. That is the truth. Na ako po hindi pa po born again. Hindi ko po nababasa ang Biblia. I am a religious man. Bakit? Nakita ko nanay ko, taga-bukas at taga-sarado ng aming pong simbahan dati. Ako rin po'y nagpipintura ng aming pong simbahan dati. Pero, hindi pa ako nabago. Sugarol, lasenggo, nagda-drugs. Bakit? Hindi ka pala pwedeng baguhin ng religion. Kung ang Diyos mo ay hindi totoo, therefore, useless ang pagsamba mo. Pero kung ang Diyos mo ay totoo, may kabuluhan ang iyong ginagawang pagsamba, ang Diyos ay makikinig at ang Diyos naman ay tutugon sa panalangin mo. That's why truth, sabi natin muli, truth, yung totoo lang. Hindi yung kinagisnan, hindi yung sabi nila, hindi yung sabi ni Lola. No. Kung ano ang sabi ng Bible. Why? Ang sabi ng book of Matthew chapter 24 verse 35. Mawawala yung langit at ang lupa, pero ang salita ng Diyos mananatili magpakailan-kailanman. That's the truth. Heaven and earth will pass away, but the words of God remains forever and ever. That's the truth. Kaya sasambahin mo ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Yun totoo. Pangalawa, in spirit. Bakit spirit? Kasi ang Diyos sa espiritu, hindi mo siya nakikita.
Pag nakikita mo ang Diyos, hindi po yung tunay na Diyos. Dahil pag nakita mo pala ang Diyos, mamamatay ka na. Naalala niyo si Moses? Si Moses nung kinausap siya ng Panginoon doon sa Mount Sinai. Ang sabi ni Moses, magpakita ka naman sa akin. Ang sabi ng Diyos kay Moses, hindi mo ako pwedeng makita at mamamatay ka. Pero lalampas lang ako, makikita mo yung likod ko, sabi ni Lord. So naglakad siya. Naglakad si Lord, nakita niya ang likod. Hindi pinakita ang mukha. Why? Hindi mo makikita ang mukha ng Diyos kasi sobrang liwanag at ikamamatay mo. Basta ang gawin mo lamang, sumamba ka lang, hindi mo siya nakikita, pumikit ka, may nangyayari habang ikaw ay nagwo-worship sa Kanya. Nakita na ninyo kung paano gumagaling ang mga may sakit. Minsan kakanta lang po ako dito, nagsisigawan na yung mga nakasapi sa mga tao. Why? Ang sabi ng Biblia, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kung saan naroon ang Espiritu ng Diyos, naroon ang kalayaan. Kaya mga minamahal, lalaya po kayo kapag sinasamba mo ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Tulad po ng mother pong ito. Alam niyo kung saan po siya galing? Galing pa po siya ng ibahan. Bakit siya pumupunta dito? Sinasamba niya ang Diyos sa lugar na ito, sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi po siya mapigilan ng kanyang mga anak. Why? She experienced freedom from the Lord and she know what is the best way of worship. Like you guys, you are blessed because you learn to worship the Lord in Spirit and in truth. Say hallelujah! May ginagawa ang Diyos sa tao na nagpapakumbaba sa Kanya. Kaya sambahin mo siya sa Espiritu at sa katotohanan. Nagkaintindihan po ba tayo? Now, number 2, kung papansinin po ninyo dito, mayroon po diyang isang example, mayroon pong Samaritan woman. Alam niyo itong Samaritan woman na to? Si Samaritan woman, siya po ay umiigib one time doon po sa balon ni Jacob. Sabi ni Lord sa kanya, nung nakita siya ni Jesus, pahingin naman ng tubig. Ang sabi niya, sige po, painumin ko po kayo. Then, sabi ni Jesus, kung alam mo lamang, ang bawat uminom dito ay nauuhaw. Pagkatapos niyang uminom, afterwards, mauuhaw siya uli. Pero yung tubig na ibibigay ko, sabi ni Jesus, hindi na mauuhaw kailanman ang tao na yon. Sabi ng babae, bigyan niyo po ako noon. Sabi niya, bigyan niyo po ako noon. At ang sabi ng babae, alam niyo, dito sa lugar na ito, dito sumasamba ang aming pong ama na si Jacob. Pero ang sabi ng babae sa kanya, pwede po ba na bigyan niyo po ako ng sinasabi niyo pong tubig na yan? And then sabi ni Lord sa kanya, sige, bibigyan kita nito. At ang tinutukoy niya ay ang Holy Spirit. Iniisip lamang niya ay ang tubig. Bakit sinabi ni Jesus Christ yun? Ang tao po pala na walang relasyon sa Diyos, walang Holy Spirit. Mananatili siyang pagod, mananatili siyang uhaw. Bakit? Dahil wala siyang relasyon sa Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon Jesus sa kanya, darating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga sasamba sa Diyos ay sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang magsasatisfy ng buhay natin, walang iba kundi ang Holy Spirit. So once you worship Him, you will be filled with His awesome power. Kaya sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples, tariye in Jerusalem. Maghintay muna kayo sa Jerusalem.
Wait the power of the Holy Spirit because you will receive power when the Holy Ghost will come upon you. So yung mga disciples, naghintay sila. As they worship, bumaba ang Holy Spirit, nabaptize sila ng Holy Spirit. Grabe, silang lahat ay nagkaroon ng kapangyarihan na magpagaling sa mga may sakit, bumuhay ng mga patay, at ng mangaral ng mabuting balita na may rumpong kapangyarihan. Ang pinupoint ko ngayon dito, once you worship God, tulad po nung sinabi ni Jesus Christ sa Samaritana, na kailangan niya ang living water, which is the Holy Spirit, ganon din ang mga disciples ni Christ. I'll tell you, yun din ang kailangan mo ngayon. If you will receive Jesus Christ, the Holy Spirit will come upon you and you will be filled by His power at hindi ka na mauuhaw kailanman when it comes to spiritual matters, kundi ikaw ay lagi mapuspos ng kanyang kapangyarihan. So, guys, yan ang una. Worship God in Spirit and in truth. Sabi mo sa katabi, partner, sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Truth. Kaya magbasa kayo ng Biblia para malaman niyo ang truth. Pangalawa, worship with pure heart. Sambahin mo siya ng malinis, dalisay na puso. Sabi ng book of Psalm 24, verse 3 up to 4, who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in His holy place? The one who has clean hands and a pure heart. Sabi natin lahat, clean hands and a pure heart. Ang gusto ng Lord, malinis ang ating mga kamay. Hindi yung bagong hugas. In other words, hindi gumagawa ng masama. Hindi nananakit ng kapwa. Hindi nagnanakaw. Hindi gumagawa ng pangit ito. Pure heart, ang tao ay magiging malinis lamang ang puso niya kapag sinabi ang Lord, patawarin mo ako sa lahat ko nagawang kasalanan at linisin mo ang buhay ko. Then that's the time you can worship God. Dahil ang sabi ng book of Isaiah, chapter 59, verse 1 and 2, hindi ako bingi para pakinggan ka. Hindi rin maikli ang kamay ko para abutin ka. Ang kasalanan mo ang nakaabang sa aking mukha, kaya hindi kita marinig at makita. Kaya, pure heart ang pinag-uusapan when it comes to worship. Grabe, ang pangkilos ng Diyos ay laging sariwa, malakas sa taong ang puso ay malinis sa kanyang harapan. Yes? Example, si David. Si David po ay nagkasala. Nung nakita niya si Bathsheba, dahil itong si Bathsheba naliligo, ay walang bubong. Nakita ni David, pinagnasahan ni David si Bathsheba. Nagkasala siya. Mula noon, nalungkot na si David. Humingi siya ng tawad sa Panginoon. At sa kanyang paghingi ng tawad, sabi niya, Lord, clean my heart. Because if my heart is not clean, God could not hear me. Kaya ang worship that pleases God requires a heart free from sin, bitterness, and hypocrisy. Malinis ang puso, walang galit at hinanakit sa kapwa. Kaya please, ayaw ng Diyos na may kinapuputan kayo. May kosa pa ba ako dito? Ayaw ng Diyos na may kaaway kayo, may kinapuputan kayo. Never kayo magsasabing, over my dead body, I could not forgive that person. Kapag sinabi mo yon, in other words, handa ka nang mamatay dahil sa galit mo. Mamamatay ka nga. Tanggalin nyo na yung pride. Tanggalin nyo ang pagiging hypocrites.
Tanggalin po ninyo sa puso ninyo ang anumang sama ng loob, galit at hinanakit. True worship flows from a heart that seek righteousness and repentance. Kaya bago ka sumamba, humingi ka muna ng tawad sa mga nagawa mong kasalanan para tanggapin ng Diyos ang iyong ginagawang pagsamba. May kosa pa ba ako? Yes, ito yung gusto ni Lord sa buhay natin. We cannot hide sin from God. Hindi ka pwedeng magtago ng anumang kasalanan sa harapan ng ating Diyos. Kaya nga si King David, nung nagkasala po siya, humingi siya ng tawad kaagad sa Panginoon. Kaya ang sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Lord, bigyan mo ako ng bagong puso, O God. Renew a steadfast spirit within me. Dahil alam ni David, pag hindi siya nagpakumbaba, ano man ang kanyang dasal na gagawin, hindi siya pakikinggan. Kaya, always search your hearts. That is the number 2. Everybody say, pure heart. Ano yung una? Spirit and truth. Pangalawa, worship God with the pure heart. Pangatlo, worship through obedience. Sabi natin ulit, obedience. Bakit kailangan mong sa pagsamba mo, ikaw ay susunod at masunurin sa Diyos? Sabi ng 1 Samuel chapter 15, verse 22, to obey is better than sacrifice. Ang pagsunod sa Diyos ay higit pa po yan sa anumang mga sakripisyo. Kaya ang key points po dyan, worship is not just about rituals or outward acts, but about obeying God's commands. Bakit po? Ang example po dito ay si Haring Saul. Si Saul po ay hari. Ang ginawa po niya, siya ay nag-disobey kay God. Gumawa siya ng worship na hindi naaayon sa gusto ng Diyos. Sinuway niya ang bilin ng Diyos. Kaya ang sabi ni Samuel sa kanya, akala mo ba natuwa ang Diyos sa iyong ginawang pagsamba? Hindi. You disobey God. That's why God will remove you for being a king. Nung dinisobey niya si Lord, umalis ang Holy Spirit sa kanya. At mula doon, lumipat ang Espiritu na yon kay King David. Alam nyo, anuman ang inyong gawin na pagsamba na ikay disobedient kay Lord, God will not hear you. Sinong gustong mabless dito? Obey. Obedience is better than sacrifice. Say it again, obey. Ang sabi ng Bible sa Isaiah chapter 1, verse 19, if you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Tagalogin ko, kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng iyong lupain. In other words, through obedience, you will prosper. Ang sabi ko, through your obedience, you will prosper. People are living in poverty because of their disobedience. But once you obey, God will open the windows of heaven and He will pour out the amazing blessing that you need. Tagalogin ko, kapag susundin mo si Lord, ibubuhos niya ang pagpapala na kailangan mo. That's the reason why I keep telling people, ayaw ng Diyos na maghirap ang tao. Ang tao lang ang gustong maghirap. In what way?
because of their disobedience, people are living in poverty. But let me tell you this, if you will only obey God, susundin mo lang siya, God will prosper you in so many ways. Kaya sabihin natin lahat, Lord, I will obey. Use me for your glory. Sa pagsunod mo lamang, north, south, east, west, blessings will flow to you like a river that will never go dry. Say hallelujah! May ginagawa ang Diyos sa lahat ng tao na sumusunod sa Kanya. Wala akong nakita sa Biblia na nag-disobey, na nag-prosper. Pero lahat ng nakita ko sa Biblia na sumunod sa Diyos na buhay, they became more prosperous. I want to see every one of you living in amazing victory. That's why I am teaching you. Tinuturuan ko kayo. Kaya ko kayo tinuturuan kung paano kayo mabuhay. Sambahin mo lang ang Diyos sa katotohanan. Magsumunod ka lang sa Kanya. May nangyayaring maganda sa buhay mo. Say hallelujah! Pagpapalain ng Diyos ang taong masunurin. Maniwala po kayo. Sabi mo sa kaliwat kanan mo, ako yon. I will obey. I will serve my Lord. In Jesus' name. Guys, ito yung nakikita ko. God values our daily decision and action as expression of our reverence for Him. Ulitin ko muli, God values. Binavalue ng Diyos. Binibigyan ng Diyos ng halaga. Ang ating pong daily devotion, ang ating daily decision and action as expression of our reverence for Him. Binavalue ni Lord John. When we live in obedience to God's Word, our lives become an offering of worship. Pag ikaw pala ay sumusunod sa Kanya, ang iyong buhay ay nagiging handog sa Kanya. Say hallelujah! Pag sinunod mo siya, handog pala yan sa Kanya. Pagsamba pala yan sa Kanya. Alam nyo, I am so blessed. Bakit halos lahat ng kinakanta natin dito ay kantang binigay ng Diyos sa inyo po lingkod? It's because I love to worship my God. Naalala niyo po yung songs about giving thanks for what you have done? Ano sabi niya doon? I will worship you. There is none like you. Heaven and earth bow down before you. You alone, my King, ruler of everything. Your presence, oh God, is what I need. Remember the word. Your presence, oh God, is what I need. We bow down before you and worship you, giving you all the glory, exalt thee, giving thanks for what you have done, 'cause you are the only one, King of kings and Lord of glory, Anointed One. Sa Tagalog, sinasamba kita, wala nang tulad mo,
langit at lupa ay sasamba sa'yo. Hari ng buhay ko, hari ng lahat, ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Kami ay yuyugod sa'yo at sasamba, aawit ng papuri, itataas kita, magbibigay pasasalamat sa iyong mga gawa. Hari ka't Panginoon ng buhay ko. Sinasamba kita, wala nang tulad mo. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. From the bottom of your heart, ikaw lamang, O Diyos, ang buhay ko. If you will analyze the song, ikaw lamang ang nais ko. Wala kang ibang nanaising ibang Diyos kasi wala nang ibang Diyos, nag-iisa lang ang Diyos. Sambahin mo lang siya nang may malinis na puso. Bukas ang langit ng pagpapala para sa iyo. Number 4, worship with thanksgiving and joy. Sambahin mo siya ng laging may pasasalamat. Kaya dapat everyday nagpapasalamat ka. Pagkagising mo lang sa umaga, Lord, salamat sa napakagandang umaga. Salamat sa panibagong lakas. Lord, salamat muli na ikay masasamba ko. Lumuhod ka na kaagad, sambahin mo ang Diyos. With thanksgiving. Sabi ng book of Psalm, Psalm 100, verse 4, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Worship that please God is filled with gratitude. Punong-puno yan ng pasasalamat. Joy, even in the midst of trials. Alam mo ba that gratitude honors God and remind us of His goodness and faithfulness? Kaya, pasalamatan mo ang Diyos dahil siya lang ang lumikha sa iyo. Joyful worship reflect trust in God's sovereignty. Kaya pwede ba, pag kayo pupunta sa worship service, maaga ho kayo? Again, lagi kong sinasabi, pag pumupunta sa worship service, ang pagpupuri natin, ang ating pong ibinibigay sa Kanya. Pag kayo po'y nakaupo na, makikinig na kayo ng words of God, kayo naman na napapagpala. Ulitin ko muli, kapag tayo po'y nagpe-praise and worship, ang Diyos ang ating pong sinasambat, pinupurit, pinagpapala. Pag nakaupo na kayo at nakikinig na kayo ng words of God, kayo naman ang pinagpapala ng Diyos. Pag kayo po'y nag-offering, kayo pa rin ang pinagpapala ng Diyos. Dahil the more you give, the more you receive. Guys, the worship that you could give for God, sa kabila ng may mga pagsubok, you will still worship the Lord. Naalala niyo si Paul at saka si Silas? Nakakulong sila, then nangangaral ng mabuting balita, pinersecute po sila, nakabilang po sila at nakatanikala, and yet, they worship God. Listen, anuman ang sitwasyon ng buhay mo, always worship the Lord.
Naalala niyo po yung song na binigay ni Lord sa inyong lingkod about the amazing victory? Have you remember that? Tingnan niyo po yung song na yun. When you feel the world is going down, your hope and future dreams turn around. Don't lose your faith. Stand up and praise. Let your faith arise and see His mighty power. One more time. When you feel the world is going down, your hope and future dreams turn around. Don't lose your faith. Stand up and praise. Let your faith arise and see His mighty power. Victory is yours. 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 His word and power will prevail. His promises will never fail. Walk with faith and not by sight. Your victory is coming true. Napansin niyo po yung word doon na when you feel the world is going down. Meaning may problema, di ba? Your hope and future dreams turn around. But don't lose your faith. Ano man ang problema, still, your responsibility is to worship the God who created you, who could bless your future, who could bless your destiny. Yes. When you feel the world is going down, your hope and future dreams turn around. Don't lose your faith. Stand up and praise. Let your faith arise and see His mighty power. Everybody clap your hands. Victory is yours. Victory is yours. Victory is yours. Victory is yours. His word's power will prevail. His promises will never fail. Walk with faith and not by sight. Your victory is coming true. Declare His promises in you. He's faithful to do it for you. You will see all glorious things. Receive amazing victory. Guys, ito yung pangako ng Lord sa atin. We have nothing to fear if we are faithful with God. Amen? Nothing to fear, God's there for you. Nothing to fear, He'll go with you. Walk with faith and not by sight. You'll be victorious. Say it again. Nothing to fear, God's there for you. Nothing to fear, He'll go with you. Walk with faith and not by sight. You'll be victorious. Victory is yours. Come on, worship God. Word and power will prevail. His promises will never fail. Walk with faith and not by sight. Your victory is coming true. Declare His promises in
He's faithful to do it for you. You will see a glorious thing. Receive amazing victory. You are victorious, amen. Sing victory. You are amazing victory. Learn to worship the Lord. Yan ang mga anak ng Diyos. Wala silang takot at pangamba. Kung may pagsubok, sila lumuluhod at kumakanta. Bakit? May nangyayari. May ginagawa ang Diyos habang ikaw ay sumasamba sa Kanya. Ano nangyari kay Paul at kay Silas? Matapos silang kumanta, nakalag ang tanikala, nabuksan ang selda. Silang lahat ay nakalaya. The same with you. Learn to worship God sa kabila ng mga pagsubok. Amen? Praise God. And the last one na dapat mo malaman ngayon, worship through sacrifice. Number 5, worship through sacrifice. Bakit kailangan mong sambahin ang Diyos? Sa pamamagitan ng sakripisyo. Romans 12 verse 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Worship that pleases God requires offering our entire lives of Him. I-offer mo daw ang buong buhay mo sa Panginoon. Holy and acceptable unto God. Before I close, makinig kayo mabuti. Ang worship mong ito involves giving Him our time. Bigyan mo ng panahon ang Diyos. Dahil siya ang may-ari ng panahon, binigyan Kanya ng panahon, ibigay mo naman ang panahon mo para sa Kanya. May panahon ka para sa Kanya. May panahon ka sa sarili mo. May panahon ka sa kaibigan. May panahon ka sa trabaho mo. Give Him time. Resources. The more you give, the more you receive. Offer your talent. Ang talent mo, galing sa Diyos din po yan. Binigay niya. Give Him the best every time you use the talent that God has given you. And even our will, let God's will be done. So it means surrendering ourselves to His plans and purpose. I-surrender mo ang ating pong buhay, ang ating sarili sa Kanyang mga layunin. Naalala niyo si Abraham? Abraham gave his life and even his son Isaac. Nung nakita ng Diyos kung paano siya obedient kay God, pinrasper siya ng gusto. Mangyayari din ito sa buhay ninyo. Sumunod lang po kayo. And these are the practical steps of worship that pleases God. Number 1 is spend time in God's words to grow. Please, spend your time in God's words for you to grow. Magbasa kayo ng Biblia para lumago ang inyo pong kaalaman sa katotohanan. Pag hindi po kayo nagbabasa ng Biblia, you don't know the truth. So spend time. Pangalawa, cultivate a lifestyle of prayer. Matuto kang maging mapanalanginin. Cultivate. Kailangan mo ang lifestyle of prayer. Pray. Praise. Pangatlo, examine your heart regularly. Kung mayroon kang kagalit, patawarin mo kaagad. Makipagbati ka.
Kung mayroon kang ginagawa na masama sa kapwa mo, humingi ka ng tawad, huwag mong gagawin. Examine yourself. Then, pag nakagawa ka ng kasalanan, repent right away. Pangapat, live a life of obedience. Mabuhay ka na punong-puno ng pagsunod sa Kanya. Not just during church service, but daily. Everybody say daily. Lakas eh. Daily. Ang pagsunod mo sa Kanya. Hindi lang pag-araw ng linggo. Daily. And number 5, be thankful in all circumstances. Lagi kang magpasalamat sa anumang circumstansya sa buhay. Always praise Him. And the last one, offer your talent and resources for God's glory. Ibigay mo ang talent mo kay Lord. Give your life completely to the Lord. Magagawa mo lang sambahin ang Diyos pag siya ang nasa puso mo. Magagawa mo lang luwalatin ng Diyos at sundin ng Diyos kapag siya ay mahal mo. Sino dito nagmamahal kay Lord? Tumayo tayong lahat. Mahalin ninyo ang Diyos. God said, love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso. Kaya ka nabubuhay pa ngayon. May purpose pa si Lord sa buhay mo. Mahalin mo siya, ibigin mo siya ng buong puso. Awitin mo ito na may pagsamba ngayon sa Kanya. Sing this song right now. Thank you, Jesus. Walang pilit kami mamahalin, wala na iba sasambahin namin ikaw naman Ang nagmahal sa amin, ang utos mo ang aming susundin. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Itaas mo natin ating mga kamay sa Kanya. Itataas namin sa buong mundo, ihahayag namin tanging pangalan mo, Jesus, ang tagapagligtas. Wala na ngang ibang mamahalin. Ibigin ka, O Diyos, Ng higit sa lahat, ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka.
kaluluwa. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa. Habang may hininga, paglingkuran at papurihan. Madalas na ilagay mo ang kamay mo sa dibdib mo. O Diyos, ng higit sa lahat, ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa. Habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Paglingkuran at papurihan ka. See it again. See it again. Paglingkuran at papurihan ka. Yumuko tayo sandali at pumikit. Narinig ng Diyos yung pagkanta mo. Ngayon nalaman mo na dapat mong sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. At ito ang nakalagay sa kanyang banal na kasalita. Ikaw ba'y susunod sa Kanya? Luluwalhatiin mo ba siya? Pararangalan mo ba siya? Handa mo bang isuko ang iyong buhay sa Kanya? At handa mo rin bang tanggapin siyang lubos sa puso mo? Lahat na nagmamahal sa Diyos, sumunod sa panalangin, gawin yung tao sa puso nyo. Habang kayo nakapikit, nakapatong ang iyong kamay sa iyong dibdib. Sabihin natin lahat, Panginoong Jesus, salamat po sa katotohanan na ikaw ay Espiritu at dapat kang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Nagpapakumbaba po ako, humihingi po ng tawad sa iyo sa lahat ng pagkukulang ko, sa lahat ng kasalanan ko na nagawa, mga naisip ko at mga sinalita. Sa kakulangan ng pagsamba sa iyo, patawarin mo ako, Panginoon. Lord Jesus, linisin mo po ako ng banal mong dugo. Sa oras na ito, nananampalataya ako na ako'y pinatawad mo sa lahat kong kasalanan. Binubuksan ko sa iyong puso ko. Ikaw na ang manahan. Tinatanggap kita bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Salamat po sa buhay na walang hanggan at sa karapatan maging anak ng Diyos. Lord Jesus, baguhin mo po ako sa aking masasamang ugali, masasamang bisyo, at mga maling kinagisnan. Ilayo mo ako sa tukso, Panginoon. Lord Jesus, sa iyong mga kamay, inihandog ko ang aking buhay. In Jesus' name. In Jesus' name. Manatili kayong nakayukot, nakapikit, ako na lang mananalangin. Lord, tinanggap ka ng mga anak mo. Manatili ka sa puso ng lahat. Hayaan nyo din, Lord, na maglingkod ang lahat. Maraming tayong maborn again. Iligtas nyo ang mga membro ng kanilang mga pamilya. Makakilala din sila sa iyo. I also pray, pagalingin mo ang may sakit. Kung sino man yung mga may sakit sa inyo, ipatong ninyo yung kanang kamay sa bahagi ng katawan ninyo na may karamdaman at ipagpipre ko.
Lord, nakita mo yung dibdib na yun, nakita mo ang puso, nakita mo yung leg na yun, nakita mo agad ang mga braso, nakita mo, Father God, ang kanilang bato, ang kanilang kidney, Lord, ang kanilang mga buto-buto, Panginoon, Lord Jesus, pati ng kanila pong mga ovaryo, anumang karamdaman, nasa online man sila sa oras na ito, but the power of the Most High God, in Jesus' name, tinutunaw ko ang lahat ng uri ng sakit karamdaman sa buhay ng mga taong ito ngayon. Get out over their bodies. Panlalabo ng mata, pagkabingi, lahat ng sakit sa puso, sa baga, lahat ng sakit mula ulo at talampakan, I completely remove you over their bodies now. In Jesus' name, lumayas kayo at huwag kayong babalik kailanman. At dinideklara ko ngayon, pinapadaloy ang kagalingan, dumaloy sa inyong mga katawan. Receive it now. I speak healing upon you in the name of Jesus. Say thank you, Lord. Inaalis ko din ang kahirapan sa buhay ninyo. Lahat ng kahirapan, bankruptcy, get out over these people. In Jesus' name, let there be prosperity upon these people. Mabuhay na masagana at matagumpay. Dinideklara ko ito mangyari sa inyong lahat. At maging kayo man na nag-worship online, I speak prosperity and abundant life. And as you worship the Lord your God, the Lord will always bless you. You are declared super blessed today. Give thanks to the Lord. In Jesus' name we pray. Everybody shout and say, Amen. And amen. And amen. Hallelujah. Kamayan mo yung katabi mo. Sabi sa kanya, congratulations. God bless you. Amen. All right. Are you blessed today? Worship God in His Spirit and in truth.